Narinig mo na ba ang madalas na nababanggit na The Big One, ang malawakang lindol na maaaring yumanig sa Metro Manila at karatig lalawigan anumang oras? Maraming eksperto ang nagsasabing ito ay nakabatay sa posibilidad na gumalaw ang West Valley Fault, na kilala rin bilang Marikina Valley Fault, na matagal ng tahimik ngunit may kakayahang maglabas ng napakalakas na pagyanig. Kung mangyayari ito, pwede nating asahan ang magnitude 7.2 o mas mataas pa, na sapat para patumbahin ang libu-libong gusali, lumikha ng malawakang pinsala, at baguhin ang pamumuhay ng milyon-milyong tao sa isang iglap. Pag-usapan natin kung bakit ito posible anumang oras, at ikumpara natin sa nangyaring malakas na lindol ngayong 2025 sa Myanmar at Thailand, isang aktual na pangyayari na muling nagpapaalala kung gaano kalupit at kakilakilabot ang puwersa ng kalikasan at kung bakit hindi dapat tayo magpakampante. Sa kasalukuyang taon na 2025, nabalitaan ng mundo ang biglaang pagyanig sa rehiyon ng Myanmar at Thailand na may lakas na tinatayang magnitude 7.7. Bumigay ang ilang lumang gusali, may mga kalsada na napiyak at maraming bayan ang nawalan ng kuryente at komunikasyon. Ang mga building na hindi sumusunod sa mas mahigpit na building code ay gumuho na parang laruan at nagresulta ito sa daan-daang pagkamatay at libu-libo pang nasugatan at nawawala. Sa ilang bahagi ng Myanmar, may mga komunidad na naputol sa supply ng malinis na tubig at pagkain dahil sa pagguho ng lupa at pagkasira ng mga tulay. Samantala, umabot pa sa Thailand ang matinding pag-uga na nagdulot ng pagbitak ng mga gusali at pansamantalang pagsara ng mga paliparan. Nagulantang ang buong rehiyon dahil hindi nila inakalang darating ang ganito kalakas na lindol sa lugar na matagal nang hindi nakararanas ng malawakang pagyanig. Sa social media, kumalat ang mga video ng nagbabagsakang gusali, mga sirena ng ambulansya na walang tigil, at mga taong takot na takot nagnanais makalikas. Nagpapaalala ito sa lahat na walang sinisino ang mga lindol, walang pinipiling araw, oras o lugar. Ang perwisyong idinulot nito ay hindi biro. Ilang araw o linggo ang lumipas, nananatili pa ring wala sa kondisyon ang mga pangunahing daan at ang mga gusali ay kinailangang suriin kung ligtas pa. Bumuhos din ang mga tulong mula sa ibang bansa, simbolo na sa harap ng sakuna ay walang bansa-bansang hangganan pagdating sa pagdadamayan. Pero ano ang kinalaman nito sa Pilipinas at bakit naging maingay na naman ang balita tungkol sa posibilidad ng The Big One? Kung titingnan natin ang lokasyon ng ating bansa, napapaligiran tayo ng iba't ibang fault lines at trenches. Bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung saan madalas maganap ang lindol at pagsabog ng bulkan. Partikular na tinututukan ng mga sayentipiko ang West Valley Fault dahil tinatayang kada 300 to 400 years ito gumagalaw ng malakas. May mga tala na noong nakaraang siglo ay hindi ito gaanong nagpakita ng major movement kaya nabuo ang teorya na nag-iipon ito ng stress o enerhiyang kayang maglabas ng isang mapangwasak na lindol. Halimbawa, kung magkaroon ng magnitude 7.2 or 7.6, tinatayang maaring maapektuhan ang malaking bahagi ng Metro Manila. Lalo na't dumaraan ang fault sa mga syudad tulad ng Marikina, Pasig, Makati, Taguig at Muntinlupa, pati na rin ang ilang lugar sa Bulacan, Rizal at Cavite. Imagine sa isang kisap mata, maaaring maraming malalaking gusali ang bumagsak, kalsada at tulay ang mabiyak at magdulot ng malawakang pagkasira ng supply ng tubig at kuryente. Dahil sobrang siksik na ang populasyon sa Metro Manila, mahigit 11 milyon kung isasama ang mga taong araw-araw pumapasok mula sa karatig probinsya. Maaaring umabot sa 100,000 o kahit milyon-milyong katao ang maaapektuhan ng direkta o hindi direkta. Posibleng magkaroon ng sunog dahil sa naputol na mga linya ng kuryente at gas, malawakang traffic dahil sa mga baradong kalsada, at magiging pahirapan ang paghahatid ng mga biktima sa ospital, lalo pat inaasahan nating marami ring ospital mismo ang kakailanganing isara kapag nagkapinsala ang kanilang pasilidad. Iniisip ng iba, hindi yan mangyayari ngayon, baka exaggeration lang. Pero kung titingnan natin ang nangyari sa Myanmar at Thailand ngayong 2025, malinaw na kahit hindi sikat o kilala bilang lindol-prone ang isang particular na lugar, maaari pa rin itong maunahan ng isang malakas na pagyanig. Sa Pilipinas, matagal nang ipinapaalala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology at iba pang ahensya na hindi tanong kung mangyayari ang The Big One, kundi kailan. Bawat araw na lumilipas ay maaring unti-unting naiipon ang puwersa sa ilalim ng lupa. At sa sandaling humulagpos ito,
Walang nakakaalam kung anong eksaktong oras o anong araw magaganap. Maaari itong sumalubong sa atin habang tulog tayo o habang busy tayong pumapasok sa trabaho o eskwela, at tiyak mas magugulat tayo dahil siksikan ang mga tao sa lansangan. Ang nakakatakot pang isipin ay paano kung sumabay pa ito sa tag-ulan, kung saan maaaring humina ang lupa at magdulot ng mas malawakang pagguho o landslide sa mga bulubunduking lugar gaya ng Rizal o bahagi ng Bulacan. Tandaan din natin ang dami ng informal settlements sa Metro Manila na nakatayo sa mga ilog at estero. Napakarupok ng estruktura at tiyak na mas mataas ang panganib na bumagsak ang mga barong-barong na ito. Kung magagalaw pa ng lindol ang mga water pipeline, maaari tayong mawalan ng tubig, at kapag nasira naman ang mga power plants o linya ng kuryente, inaasahang lulubog sa dilim ang malaking bahagi ng syudad. Sa Myanmar at Thailand, nakita natin na kahit ilang araw pa lang, nagkandaloko na ang transportasyon at komunikasyon, naranasan nilang mahirapang makapagbigay ng tulong, lalo na sa mga lugar na naputol sa mundo. Kung mas matindi pa ang pinsala sa Pilipinas, maaaring sobrang hirap ang magiging recovery efforts. Walang duda, babagsak ang ekonomiya, maraming negosyo ang masasalanta, at maaaring lumobo ang bilang ng mga nasawi kung hindi handa ang karamihan sa ating mga kababayan. Imbes na magpanic, may mga nagsasabing ang susi ay kahandaan. Pero kung pag-uusapan natin ang ganitong senaryo, nakagaya o higit pa sa nangyari sa Myanmar at Thailand, malaki ang tsansa na kahit maghanda pa tayo, napakalawak ng magiging epekto ng isang napakalakas na pagyanig sa Metro Manila. Isipin mo na lang ang dami ng mataas na gusali sa Makati, Bonifacio Global City, Ortigas at Quezon City. Kahit sabihin nating sumusunod ang ilan sa building code, paano yung mas matatanda ng structure na posibleng hindi na-upgrade? Tulad ng nakita sa ibang malalaking lindol sa kasaysayan, kahit modernong building ay maaaring magka-crack or magiba, depende sa lakas ng paglindol at haba ng paguga. Sa Myanmar at Thailand, makikita natin na may ilang makabagong gusali na nakatayo pa rin. Subalit yung mas luma o hindi sinunod ng tama ang safety standards ay bumagsak at pumatay ng maraming tao. Kung titingnan natin ang Metro Manila, siksikan ang mga gusaling itinayo mula pa noong dekada 70, 80 o 90 at hindi lahat ay nagkaroon ng malawakang retrofitting. Ibig sabihin, pag may dumating na big one, maaapektuhan din itong mga lumang gusali. Pwede ring sumabay rito ang sunog dahil kapag nagkalindol, nagkakaroon ng short circuit, pagkalagot ng gas line, at iba pang sangasangang problema. Ang mga kalye ay posibleng hindi madaanan, lalo na kung mag-crash ang ilang flyovers o tulay. Walang makakapagdala ng emergency supplies, walang ambulansya ang makakalibot, at baka abutin tayo ng ilang araw o linggo bago talaga magkaroon ng organisadong responde. Isa pang kinatatakutan ay ang posibleng tsunami kung ang lindol ay mag-uudyok ng paggalaw sa seabed malapit sa fault lines, bagamat mas malaki ang tsansa nito kung sa ibang fault sa ilalim ng dagat. Subalit hindi pa rin natin dapat isantabi ang posibilidad na magkaroon ng malawakang pagtaas ng tubig sa baybayin ng Luzon, lalo na kung magnitude 8 pataas ang mangyari. Maaari itong magdulot ng pagragasa ng tubig sa mga coastal areas sa Cavite, Batangas o maging sa Manila Bay. Kung titingnan mo ang kalagayan ng ating kahabaan, lalo na sa may Baywalk at port area, siksikan doon at hindi lahat ay may kakayahang mabilis na makalikas. Ang pangyayari sa Myanmar at Thailand ngayong 2025 ay nagpapaalala rin na maging ang mga kalapit bansa natin ay naaapektuhan ng parehong geologic forces. Sa anumang parte ng mundo, basta sumilakbo ang fault, walang kawala ang mga tao roon. Kaya kung iisipin natin ang the big one sa Pilipinas, mas malaki pang populasyon ang potentially tatamaan at mas siksik ang ating urban areas. Mas ramdam natin kung gaano kahirap lumabas o lumipat ng lugar kapag rush hour. Ano pa kaya kung may mangyaring magnitude 7.2 na magpapabitak sa mga daan, magpaguho ng overpasses at magpalubog ng ilang lugar dahil pumutok ang mga tubo ng tubig at sewer lines? Sa sandaling mangyari iyon, maaaring dumanas din tayo ng matinding kakulangan sa basic needs, gaya ng pagkain, inuming tubig at gamot. Magkakaroon ng problema sa supply dahil hindi makapasok ang mga delivery truck. Magiging mabilis din ang pagkalat ng mga sakit dahil sa kawalan ng malinis na palikuran at malinis na inuming tubig. Madali ring lumaganap ang krimen kung sakaling magpanik ang karamihan at mag-uunahan sa limitadong supply ng pagkain. Ang mga ospital ay pwedeng mapuno agad ng mga sugatan at maaari ring napinsala rin ang mga ito sa pagyanig. Ito ang klase ng sitwasyon na napapanood natin sa pelikula pero hindi ito imposibleng mangyari sa totoong buhay.
Ang mahalaga ngayon ay huwag balewalain ang mga babala tulad ng nangyari sa Myanmar at Thailand na medyo nagulat pa rin kahit may mga lumang tala na maaari ngang mangyari ang naturang pagyanig. Sa oras na magising tayo isang umaga at nakikita natin ang mga wasak na gusali at kalsada, doon lang ba natin mararamdaman ang bigat ng parating na sakuna? Kaya naman, habang may panahon pa, naway mapagtanto ng bawat isa na ang The Big One ay hindi kathang-isip, kundi isang posibleng bangungot na dahan-dahang lumalapit sa atin. Hindi natin hawak ang oras, pero batid nating lahat na ang fault ay hindi natutulog magpakailanman. Isa lang itong paalala at hindi pananakot. Dahil ayaw man natin mangyari, ay hindi natin mapipigilan ang kalikasan. Ipagdasal na lang natin na hindi ito mangyari sa ating panahon, or kung mangyari man dahil sa ating awareness, mapaghandaan natin ito kahit papaano at ma-minimize ang maaring pinsala na madala nito. Salamat sa inyong panunood at palaging mag-ingat.